Bago sumakay sa police car papunta sa pagdadausan ng tournament, ay kanyang muling nilingon ang mansyon ni Jason. It's exactly 7 days since he left. Walang phone call, messages, hindi ito nagparamdam. Kaya naman nag-aalala si Clara sa binata. Tara na Clara, tumango siya kay Simon. Kumaway naman sina Isa at Fabian sa kanila habang papalayo. Mamaya ipapakilala kita sa isang member natin. Pinsan ko siya, saka mabait naman. Kaya sigurado ako na magkakasundo kayo. Hindi inaalis sa daan ng matang wika ng binata. Pagdating nila sa tournament field ay marami ng grupong nauna sa kanila. Hindi pa siya nakakababa ng sasakyan, ramdam na agad niya ang mabangis na tingin ni Lourdes. Simon, lumapit sa kanilang isang lalaki na sa kaidaran lang ng binata. Matangkad din at malaki ang katawan. Bumaling to sa kanya. Ikaw si Clara? Nakangiting siniko nito ang pinsan. Aba, tama nga si Simon, maganda ka. Puri nito. Ako nga pala si SPO4 Ronnie Argiles. Pinsan ng gwapong to. Nilahad ng lalaki ang kamay. SPO3 Clara de la Cuesta. Nang marinig ni Ronnie ang de la Cuesta ay tumangutang ang binata. Bumulong pa ito kay Simon na hindi nakaligtas sa pandinig niya. Ang swerte mo dahil sa kanya ka pala pinagkasundo. Ngising ka nito sabay muling siko sa tiyan ni Simon. Pagkatapos ng pagpapakilala ay tumuloy na sila sa barracks nila. Agad na nilabas ni Ronnie ang gagamitin nilang airgun sa mesa. Napaawang ang labi ni Clara sa dami ng dala nito. Kahit airguns lang ang mga ito ay tsak siyang mahal ang presyo nito. Heto, ikaw ang gumamit nito, Simon. Ikaw ang magiging sniper sa grupo natin kaya gamitin mo M240. Hinagis nitong mahaba at dekalidad na airgun kay Simon. Nang bumaling to sa kanya, ibinigyan din siya nito ng 3 klase ng airgun. Nabanggit sa akin ni Simon na hindi pa bumabalik ang shooting skills mo, Clara. Tss, pulis ka. You should know how important that skill for us. Hindi mo dapat hayaan na pangunahan ka ng takot. Heto, gamitin mo. Mabuti na lang at magaling ka sa combat. Kahit papaano ay makakatulong ka sa grupo natin. Si Ronnie ang defender, si Simon naman ang sniper at siya ang attacker. Sa unang round ay makakatapat nila ang kapareho nila ng number na mabubunot. Malaki ang premyo sa larong ito. Nasa 50 million din. Malit lang yon para sa kanya pero hindi sa ibang pulis na narito. Pero hindi kasi premyo ang pinaglalabanan dito. Kung hindi ang manalo at makilala. Kapag nanalo ka ay maaari kang mabigyan ng mataas na misyon o maisama sa malalaking grupo. Hindi lamang yon. Ikaw ang kikilalanin na champion na kailangan talunin ng ibang kalahok sa susunod na taon. Huwag niyong kalimutan ang pinakaimportanteng mga rules sa tournament na ito. Malakas na wika ng organizer. Una, kapag tinamaan kayo ng air bullet ay sabihin ng salitang hit para tigilan ang pagbaril sa inyo. Masakit ang pagtama ng air bullet sa katawan. Sa oras na tamaan ka ng 3 beses o higit pa, pwede kang mawala ng malay. Pangalawa, hindi kayo pwedeng pumatay ng kalaban sa tournament na to. Hindi lamang kayo mababan sa tournament sa susunod na taon, matatanggal pang lisensya nyo. Tumango ang lahat. Pangatlo, hindi pwedeng matutulis na pwedeng makasugat sa kapwa nyo pulis. Pang-apat, walang rules pagdating sa hand-to-hand combat. Pero sa oras na bumagsak ang katapat nyo, kailangan nyo nang itigil ang laban dahil ang ibig sabihin noon ay pagsuko na at pagkatalo. Dama niya na merong nakatingin sa kanya. Nang lumingon siya ay nakita niya si Lourdes. Masama ang tingin sa kanya. Napansin ni Clara na hindi sina Janos at Noel ang kasama nito. Kung ganoon ay ibang kagrupo nito ngayon. Oras ng bunutan, napanganga siya na makita kung kay Noel na grupong makakalaban nila. Ang grupo agad nila Lourdes. Ang malas naman, unang round pa lang pero sila na kaagad ang makakalaban nila. Relax Clara. Hindi mo kailangang matakot dahil nasa likod mo lang ako. Umiling siya kay Simon. Hindi naman ako natatakot na makaharap siya. Hindi ko lang akalain na sa dinami-dami ng kasali dito ay grupo pa nilang makakaharap natin. Bukas na magsisimula ang tournament. Hindi pa sila nagtatagal rito pero parang gusto na niyang umalis. Bawal ang cellphone o anumang gadget habang hindi pa tapos ang tournament. Kaya gusto man niyang malaman kung tumawag o nag-text ba si Jason ay hindi niya magawa. Nang gabihan ay kanya-kanya silang punta sa barracks kung nasa ng libreng pagkain sa lahat. Ano ang nakain ng talunan ng kagaya mo at sumali ka sa tournament ngayon? Natigil sa pagsubong na makita si Lourdes. Kasama nitong 2 lalaking kagrupo nito. Ikaw, ano nakain mo bakit sumali ka rito kahit na hindi ka naman manalo-nalo? Balikbasag niya ng tanong.
Namula ang mukha nito sa pagkapahiya. Samantalang ang dalawang kasama nito ay malagkit ang tingin sa kanya. At hindi niya yan gusto, ang bastos ng pagkakatingin sa kanya ng dalawa. Nakakailang. Tandaan mo to, Clara, sa laban natin bukas, ako ang mananalo. Pagsisisihan mo na sumali ka rito at pumayag na maging kagrupo ni Simon. Tumayo siya at nakipagtitigan dito. Gawin mo na lang, hindi yung ang dami mong satsat. Akmang magsasalita pa ito nang makita na papalapit na si Simon kasamang pinsan nitong si Ronnie. Parang maamong tupa si Lourdes bigla. Simon, gusto ko lang sabihin sa inyo nila Clara na good luck. Sige, aalis na kami. Peking umiti pa ito sa kanya bago umalis. Plastic talaga. Katulad ng nasa rules, sinuot ng grupo nila Clara ang clear glasses para sa mata nila. Ito ang magsisilbing protection nila sa mata. Pati ear protection ay nagsuot din sila. Clara, tawag ni Simon sa dalaga. Mag-ingat ka sana. Sigurado ako na hindi papayag si Lourdes na hindi ka masaktan. Tumango si Clara. Salamat Simon, kayo rin ni Ronnie, mag-ingat kayo. Alam ng dalaga ang bagay na yon. Alam niya na gagawin ni Lourdes ang lahat para mapabagsak siya. Kanya-kanya nang pasok ang grupo sa gubat kung saan gaganapin ang laban. Maging alerto kayo, hindi pwedeng mabagal ang kilos. Kailangan nating mapatumba agad ang kalabang grupo sa round na to. Sige, kilos na, utos ni Ronnie sa dalawa. Pinilig ni Clara ang ulo, ngayon na lang ulit siya nakaramdam ng kakaibang excitement. Siguro dahil sa labanan ng kanya-kanyang grupo para manalo. Samantala, napangisi si Lourdes. Wala pang 30 minuto ay nakita na niya ang target niyang si Clara. Nakasandal ito sa puno at nakapikit. Dito ka pa talaga na piling matulog, gaga ka. Nilabas ni Lourdes ang hand airgun ng hawak. Nakangisin tinutok niya ito sa nakapikit na si Clara. Bakit ang tagal mo naman, Lourdes? Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Nalaki ang mga mata ni Lourdes sa gulat ng dumilat si Clara. Bago pa niya maputok ang hawak na airgun, ay mabilis nitong naagaw sa kanyang kamay. Buisit ka! Malakas na sinipa niya si Clara sa tiyan pero hindi ito tinamaan dahil mabilis tong nakaiwas. Sinubukan niyang suntukin si Clara pero ganun pa rin nakaiwas to. Ah! Hiyaw niya ng tamaan ng malakas na suntok sa muka. Napadapa pa si Lourdes na malakas siyang tuhurin ni Clara sa tiyan. Hindi maaari na matalo siya ng babaeng ito. Hindi siya makakapayag. Kinuha ni Lourdes ang patalim na tinago niya sa kanyang pantalon. Ito na ang pagkakataon niya na alisin ng babaeng ito sa landas niya. Kinuha ni Clara ang airgun sa tagiliran na tinutok kay Lourdes. Puro kasatsat, pero ikaw pala tong matatalo sa ating dalawa. Hindi man lang umabot ng 5 minutong laban nila, natumba agad ito at mukhang hindi na kayang tumayo pa. Natigilan si Clara. Dama niya na merong tao sa kanyang likuran. Samantalang napangisi naman si Lourdes na makitang dumating ang isa sa kagrupo niya. Mabilis ang kilos na tumakbo si Clara para magtago sa isang puno. Shit, mukhang dinoble team siya ng grupo nila Clara. Oo, hindi ito pinagbawal sa rules. Pero para i-double team ang isang babae, parang takot na takot naman yata itong si Lourdes sa kanya. Kainis, dapat binaril na niya kaagad si Lourdes kanina. Hindi sana isa na lang ang kalaban niya ngayon. Dahil malakas ang instinct ni Clara sa ganitong sitwasyon, kahit hindi niya marinig ang yabag ng mga tao sa paligid niya, ay naririnig niya ito. Alam ng dalaga, palapit ng lalaki sa bandang kanan niya, habang si Lourdes ay nasa bandang kaliwa niya. Nasa na ba si Simon? Ito ang sniper ng grupo at support. Bakit hindi bumabaril ngayon? Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Hindi ka mananalo sa akin, Clara. Malakas na wika ni Lourdes na kinatawa pa ng kasama nitong lalaki. Kaya kung ako sa'yo, lumabas ka na't harapin ako. Mabilis na tinutok ni Lourdes ang baril sa likuran ng puno at nagpaputok. Shit, nasan si Clara? Malakas na hiyaw nito ng malakas na sipain ng dalaga sa muka. Hayop kang babae ka! Maluhaluhang saad ni Lourdes habang hawak ang dumudugong ilong. Ito ang dahilan kaya nagsama ng ibang grupo si Lourdes. Pinili niya ang magaling sa hand-to-hand combat dahil magaling si Clara pagdating dito. Alam ng dalaga na kung one-on-one ang labanan na hindi siya mananalo. Patutunayan niya kay Simon na siya ang magaling. Tatalunin niya si Clara para maging talunan habang buhay. Natawa si Lourdes na makitang binaril ni Clara ang lalaking kasama niya. Akala yata ni Clara ay masasaktan ito't sasabihin na hit well. Nagkakamali si Clara dahil may nilagay sila sa katawan para hindi agad makaramdam ng sakit. Natigilan naman si Clara.
Binaril na niya ng 3 beses ang lalaki pero hindi man lang ito nasaktan. Kumuyom ang kamao ng dalaga. Mukhang nandaraya ang grupo nila Lourdes. Tamang iniisip mo, Clara. Nandaraya nga kami. Alam ni Lourdes na maghihinala na si Clara sa isipan. Pero hindi na nila malalaman yon dahil hindi ka nalalabas sa gubat na ito ng buhay. Ani pa ni Lourdes sabay tawa. My God, wag niyang sabihin na napabuga ng hangin si Clara. Mukhang may plano si Lourdes na hindi maganda. Kailangang mapatumba ng dalagang isa sa dalawa. Pero mahihirapan siya dahil kapag oras na tinamaan siya ng airgun, ay masasaktan siya. At tsak na dito sisimulan ni Lourdes ang plano sa kanya. Natigilan si Clara, dama niya na meron na naman na dumating na tao. At sigurado siyang kasamahan niya nila Lourdes. Mabilis na tumakbo ang dalaga nang marinig ang sabay-sabay na paghabol sa kanya ng 3. Shit, hindi nila ako pwedeng maabutan. Tumalon siya para magtago sa isang puno nang pagbabarilin siya ng 3. Hindi na makakatakas sa atin ang babaeng yan. 3 tayo, mag-isa lang siya. Nakangising tura ni Lourdes. Pinaghandaan niyang araw na ito. Titiyakin niya na mawawala sa landas si Clara. Basta siguraduhin mo lang na hindi ka makikihati sa amin sa premyo, Lourdes. Kaming bahalang maglinis ng kalat. Nakangising saad ni isang kasamahan ni Lourdes. Pero bago yon, titikman muna namin siya. Hindi pa nagalit ng ganito si Clara kay Lourdes. Ngayon lang, sa sobrang galit ng dalaga ay nanginginig ang buo niyang katawan. Hindi niya akalaing naaabot sa pagplanong pagpatay sa kanya ang galit at selos nito. Bakit? Wala naman siyang kasalanan dito. Kung tutuusin na ito pa ang may kasalanan sa kanya. Tangina, mura ni Simon na makitang pinaligiran na si Clara. Kaya pala hindi makita ng binatang lalaking kagrupo ni Lourdes dahil narito ito kasamang iba pang kagrupo. Napamura na naman si Simon nang hindi tinabla ng airgun niya ang lalaking binaril niya sa likod. Damn you, Lourdes! Hanggang saan naabot ang inggit mo kay Clara? Bumaba si Simon mula sa burol sa kalayuan. Masyadong malayong binata para mapuntahan agad si Clara. Tangina, hindi niya mapapatawad ang sarili kapag may nangyaring masama sa dalaga. Napaigig si Lourdes nang malakas sa suntukin nito si Clara sa muka. Kasabay ng paglipas sa ere ng kanyang katawan para sipain naman sa muka ang lalaking kasama nito. Nalaki ang mata ni Lourdes na makitang duguan ng leeg ng kasamang lalaki. Wala na itong malay. Ang labis na ikinagulat niya ay hawak na ni Clara ang patalim na daladala niya kanina. Clara! Galit na sigaw ni Lourdes na mabilis na mawala si Clara sa kanilang paningin. Lourdes, hindi mo naman sinabi na hindi lang basta babae yung si Clara. Hawak ang panganawikan ng lalaking kasama ni Lourdes. Nasuntok ko na siya ng 3 beses pero nagagawa pa rin niyang gumalaw. Babae ba talaga siya o isang lalaki? Sinamaan ng tingin ni Lourdes ang kasama. Bobo lang talaga kayong dalawa. Bakit hindi niyo siya matamaan ng airgun? Ganun ba siya kabilis kaya maski the police hindi niyo magawa? Sumama ang timpla ng mukha ng lalaki. Huwag mo kaming sisihin, maski nga ikaw hindi siya magawang tamaan. Basag nito sa dalaga. Galit na sinipa ni Lourdes ang lalaking kasama. Hindi malaki ang sugat sa lalaki pero wala na itong malay. Mukhang may ginawa si Clara para maparalisa ang katawan ng lalaki. Nakita mong galaw niya kanina, ang bilis para sa isang babae at pulis. Sigurado ka ba na hindi siya kaano-ano ng mga De La Cuesta? Bakit bang kulit mo? Hindi siya isang De La Cuesta dahil surot lang ang talunan na babaeng yun. Mabuti pa maghiwalay tayong dalawa sa paghahanap sa kanya. Kapag nakita ko siya at magpapaputok ako ng 4 na beses na magkakasunod kaya kaagad mo kong puntahan. Alam ni Lourdes, hindi niya kayang mag-isa si Clara. Sige. Napangisi si Clara sa narinig. Nasa itaas siya ng puno. Oo, mabilis lang niya itong tinalon. Kapwa na train sila Clara at ang kapatid na si Chelsea. Ang isa o 5 suntok kahit malakas pa yan ay baliwala sa kanila. Maski tamaan sila ng bala hindi ganun kasakit yon para sa kanila. Magagawa pa nilang lumaban. Napaigtad sa gulat si Lourdes nang tumalon mula sa puno si Clara. Clara! Hintatakot na umatras si Lourdes. Takot na takot ito na makita kung gaano kadilim ang mukha ng kanyang dating kaibigan. Ipuputok sana ni Lourdes ang airgun pero mabilis na nakalapit si Clara sa kanya at pinilipit ang braso nito. Ah! Hiyaw nito sa sakit. Nakabaliktad na ngayon si Lourdes, nakabalik sa lupa. Witch! Dumura si Clara sa lupa. Matagal na ako nagtitimpi sa'yo. Kung noon ay pinagpapasensyahan pa kita,
Pwes ngayon, nagkakamali ka. Hindi na ako maaawa sa'yo, Lourdes. Ipapakita ko sa'yo kung anong makayang gawin ng isang Clara de la Cuesta. Magbabayad ka sa ginawa mong pagtatangka sa buhay ko. Sinubukan ni Lourdes na lumaban pero hindi na ito nakagalaw. Napahiyaw ito sa sakit na sugatan to ni Clara na sarili nitong patalim sa muka. Tama na, Clara! Alam ni Clara kung gaano kamahal ni Lourdes ang muka. Tama lang yan sa katulad mo, Lourdes. Paulit-ulit na sinuntok nang walang awa ni Clara ang mukha ng babae hanggang sa mawalan ito ng malay. Lahat ng kanyang inis, galit ay binuhos ng dalaga. Tuluyan ang naputol ang kanyang pagtitimpi. Clara, tama na! Awat ni Simon sa dalaga na kadarating lang. Napaawang ang labi ni Simon, bunga akala ng binata ay mapapahamak si Clara pero mali siya. Ibang klase talaga ang mga de la Cuesta, isip-isip ng binata. Napatras naman ng lalaking kasamahan ni Lourdes na makitang tumba ng kakampi. Akmang tatakas ito na suntukin ng malakas ng kadarating lang na si Ronnie. Ano nangyari? Kunutang noon na tanong ng pinsan ni Simon. Nakita ng lalaking dugo ang leeg ng kasamahan nila Lourdes. Nang sabihin ni Clara ang nangyari ay napailing ito. Tsk! Nang dahil lamang singgit at galit ay mawawalan siya ng lisensya. Nakakapanghinayang. Sinayang ang profession sa walang kakwenta-kwentang bagay. Natapos ang tournament, dinala din sa presintong grupo nila Lourdes. Kung noon ay naawa pa si Clara sa dating kaibigan, ngayon ay hindi na. Sinabi niya ang lahat ng narinig at binalak na gawin sa kanya. Nagulat ang dalaga dahil ang utos na ipinatanggal ng tatlo ay nagmula sa ama ni Simon na isang general. Malungkot na tumingin siya sa screen ng cellphone. Mabilis na lumipas ang 3 araw. Natapos na lang ang tournament at nanalong grupo nila. Pero hanggang ngayon ay wala pa ring tawag at message si Jason sa kanya. Hindi niya mapigilan ang makaramdam ng lungkot. Jason, kailan ka ba babalik? Clara, pwede ba patigilin mo na si Isa sa pagkanta? Nabibingin na ako sa boses ng babaeng yan. Hindi naman maganda ang boses. Inis na pakli ni Fabian habang masamang nakatingin kay Isa na halos hindi nabitawan ng microphone. Masamang tinignan ni Isa ng tingin ng binata. Hindi magandang boses, nakakahiya naman sa boses mong parang inipit ng palaka. Clara, bumaling to sa dalaga. Ikaw naman ang kumanta, medyo napapaos na ako. Hindi ni Clara mapigilan ng matawa. Paano hindi mapapaos? Halos 4 na oras na yata itong kumakanta. Narito sila ngayon sa isang videoke bar para i-celebrate ang kanilang pagkapanalo sa tournament. Hindi agad sila nakalabas na magkakaibigan dahil inasikaso na muna nila Simon at Ronnie ang kaso nila Lourdes. Tinaas ni isang hawak na beer. Hindi maalis ang ngiti sa labi ng dalaga. Nang malaman ito na makukulong ang babae at mawawalan pa ng lisensya, sobrang natuwa to. Cheers! Hindi na natin kailangang makisama ngayon sa babaeng yon. Mabuti na lang talaga at sinampulan mong babaeng yon, Clara. Ngayon alam na niya kung saan dapat lulugar. At sa kulungan yon, ani Isa sabay tawa. Pero agad ding napasimangot ito na magsimula ng kumanta si Fabian. Napangiwi si Clara. Ilang beses na nilang narinig ang boses ni Fabian pero hindi pa rin sila masanay-sanay. Bumaling kay Clara si Isa. Narinig mo sinabi niya kanina, pangit daw ang boses ko. Mas nakakabingi nga ang boses niya. Hindi na nga gwapo, wala pang talent. Nagkatawanan ang dalawa pero agad ding siniko ni Isa si Clara at ngumuso sa entrance ng bar. Nakita nilang magpinsan na sina Simon at Ronnie. Nakangiting kumaway si Isa sa dalawang binata. Simon, Ronnie! Tawag ng kaibigan ni Clara sa dalawa. Mabuti at nakapunta kayo. Natigilan si Clara tumingin kay Isa at saka bumulong. Pinapunta mo sila dito? Nanunod yung binunggo nitong balikat niya. Naisip ko kasi nakasama mo sila sa grupo. Kaya dapat lang nakasama sila sa pagsa-celebrate natin, hindi ba? Saka wag kang mag-alala. Hindi ko naman sila pinilit. Di ba Simon? May panunod yung ngiti sa labi ng sabi ni Isa. Nahihiyang kumamot sa kilay si Simon. Pasensya na Clara kung hindi kami nag-abiso. Sige, kung hindi ka komportable ay pwede naman kaming lumipat ng mesa. Naku, hindi naman sa ayaw ko kayong kasama sa table. Pilit na ngumiti siya sa dalawa, pero mahina niyang inapakan ng paa ni Isa sa ilalim ng mesa. Hindi lang kasi ako nasabihan nitong kaibigan ko na darating kayo. Nang magsimulang kumanta na naman si Fabian ay nagbuga ni Ronnie ang iniinom na beer. Hindi malaman ng binata kung matatawa o mapapangiwi at ganun din si Simon. Hindi mapakali si Simon. Alam ng binata na hindi itong tamang lugar para alokin si Clara ng date. Pero kung hindi niya ito gagawin ngayon, kailan pa?
Wala siyang pakialam kung may ibang gusto o mahal si Clara. Hanggang hindi official na sinasabi nito na may nobyo ay hindi siya titigil. He love her and there's nothing can stop him. Matagal na kinikimkim ng binatang nararamdaman. Hindi na niya ito itatago pa. Tumikim si Simon para kunin ang atensyon ni Clara. Clara, kumunot ang noo ni Clara na maramdaman ng pag-vibrate ng kanyang phone. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasang message ng dati niyang kaklase. Oh my God! Nagmamadaling tumayo ang dalaga. Hindi na niya nagawang magpaalam sa mga kasama. Nasa ospital daw ang daddy niya. Clara! Tumayo si Simon at agad na sinundan si Clara. Na makita ito ng binatang nag-aabang ng taxi, hinawakan niya ito sa braso. May kotse akong dala. Natigilan si Simon. Ngayon lang niya napansin na sobrang namumulang pisngi ng dalaga. Bahagya pang namumulang mga mata nito. Parang nagpipigil na huwag umiyak. Simon, pwede bang pakihatid ako sa ospital? Garalgal ang boses na pakiusap ni Clara. Kuyom ang kamao ni Clara habang nasa biyahe sila. Pinipigilan ng dalaga na huwag bumuhos ang emosyon. Kahit ang totoo ay naiiyak siya. Kung hindi pa sinabi ng dati niyang kaklase na nakitang magulang sa ospital, ay hindi niya malalaman na naroon ang daddy niya. May nililihim ba ang magulang niya? Ayon pa sa message sa kanya ng dating kaklase na naaksidente kaya na-confine sa ospital. Narinig daw nito na ilang beses nang nagpapabalik-balik ang kanyang magulang. Kaya nagtanong-tanong ito kung bakit hindi siya nito nakitang dumalaw. Paano ni Clara madadalaw ang magulang kung hindi naman alam ng dalaga na nasa ospital ang kanyang ama? Ganun na lamang ang pagkabigla ng magulang ni Clara nang makitang anak. Clara, iha? Napapalunok na wika ng ginang. Napadalaw ka. Agad na bumalong ang luha sa mata ni Clara nang makitang kalagayan ng daddy niya. Hindi niya mapigilan ng maluha habang yakap to. Dad, anong nangyari sa'yo? Kahit na matigas ang ulo niya at hindi sumusunod sa lahat ng gusto nito, ay mahal na mahal niya ang magulang niya. Kaya ang makitang nangihinang isa sa kanila habang nakaratay sa hospital bed ay nakakapanghina. Umiiyak na bumaling si Clara sa ina. Alam na ba to ni Ate Chelsea? Nang umiling ang mami niya ay muli na naman siyang umiyak. Bakit mami? Balak niyo bang ilihim sa amin to ni Ate Chelsea? Sabihin mo, ano ba talagang sakit ni Daddy? Sa dami ng aparato sa katawan ng kanyang ama, siguradong dalaga na hindi lamang ito basta sakit. Anak, humawak ang kanyang ina sa kanyang balikat. Na-overfatigue ang daddy mo sa pagkatrabaho. Hindi malala ang kondisyon niya katulad ng iyong iniisip. Kaya hindi na namin to pinapahatid sa inyo ng ate mo dahil ayaw namin na mag-alala kayo. Natigilan si Clara habang nakatingin sa mami niya. Napansin ng dalaga na parang maiiyak na ito anumang sandali. Napakalungkot na mga mata nito, parang pinipigilan lamang nitong sarili na huwag umiyak at magpakita ng pag-aalala. Kilala ni Clara ang mommy niya, alam niya na may tinatago ito sa kanya. Clara anak, tawag ng ama ni Clara sa dalaga. Pilit itong pinasigla ang tinig para ipakita sa anak na ayos lamang siya. Pinag-isipan mo na ba ang sinabi ko sa'yo? Dad, hindi itong panahon para pag-usapan ng tungkol sa bagay na yan. It is the right time, Clara. Gate nito. Katulad ng sinabi ko, gusto kong ipakilala mo sa amin ang nobyo mo. Sa loob ng 5 buwan at agad kayong magpakasal. Ngunit kung wala kang nobyo o mapapakasalan sa loob ng 5 buwan, ipapakasal ka namin sa lalaking napili na namin ng mommy mo. Dad, listen to your dad anak, singit ng kanyang ina. We gave you enough time to choose your husband. Kung wala kang maipapakilala sa amin katulad ng Ate Chelsea mo, wala kang magagawa para pigilan kami sa nais namin para sa'yo. Ang pag-aalala kanina ni Clara ay napalitan ng sama ng loob. Bagsak ang balikat na lumabas siya ng kwarto. Ayon sa mami niya, ay madidischarge ng daddy niya bukas kaya makakaalis na siya. Napangiwi siya nang maalala si Simon. Pagkahatid sa kanya ng binata, hindi man lang niya ito napasalamatan. Nakakahiya. Otomatikong huminto ang paan ng dalaga na makitang pamilyar na bulto mula sa dulo ng pasilyo. Jason? Tila pinako siya sa kanyang kinatatayuan nang makita na may akay ito na morenang babae. Ang kinadurog ng puso ng dalaga, nakangiti ang binata, habang haplos-haplos ang may kalakihan ng tiyan ng babae. Relax Claudette, our baby is safe, so you don't have to worry. Nang magtamang mata nila natigilan si Jason. Akala ni Clara ay hihinto sa paglalakad ng binata, magpapaliwanag na mali ang kanyang nakita. Pero hindi, nilagpasan siya ni Jason na parang hindi kilala. Ang masakit pa, kitang-kita niya kung paano nito halikan sa pisngi ang babae, na tinawag nitong Claudette. Hindi siya pwedeng magkamali. Claudette ang pangalan ng babaeng pakakasalan ni Jason. Minsan nang nabanggit yun ni Herman sa kanila. Agad na bumalong ang luha sa pisngi ni Clara
kasabay ng panginginig hindi lamang ng kanyang labi kundi ng kanyang buong katawan sa sakit. No, wala si Jason sa US. Nasa ospital ito kasamang ibang babae. Our baby is safe. Ibig sabihin ay magkakaanak na si Jason sa fiancé nito. Pinahid niya ang luha. Hindi totoo ang nakita niya. Hindi si Jason ang ama ng batang dinadala nito. Mabilis ang hakbang ni hinabol ni Clarang binata. Gusto niya ng paliwanag. Gusto niyang marinig mismo sa labi nito na tama ang kanyang hinala. Jason! Huminto ang dalawa. Lumingon kaagad ang babae kay Clara. Love, kilala mo siya? Tanong ng babae kay Jason. Love, parang punyal na tumatak sa dibdib ni Clara nang marinig ang tawag nito sa binata. Maging ang pagkapit ng kamay nito sa braso ng binata ay dumagdag sa sakit na nararamdaman niya. Bumubulong ang puso niya. Si Jason dito. Ah, yes, I know her. She is Clara, my brother-in-law cousin, and one of my old friends. Nagbukas sara ang labi ni Clara nang marinig ang sagot ni Jason. Parang sinakluban ng langit at lupang mundo niya. Jason, bakit? Clara, tawag ni Simon nang makita siya. Nabiglang binata nang makitang luha ang mukha ni Clara nang kanya itong malapitan. Ayos ka lang ba? Dumilim ang mukha nito nang makita si Jason. Good evening, Mr. Armenton. Bati ni Simon. Hindi niya alam kung bakit umiiyak si Clara pero sigurado sa isang bagay ang binata. Sobrang nasasaktan ng dalaga ngayon. Umiiyak na humawak si Clara sa laylayan ng t-shirt ni Simon. Simon, pwede bang ilayo mo ko sa lugar na to? Mahinang hinampas ni Clara ang dibdib. Hindi ako makahinga sa sakit. Sobrang sakit. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Simon. Agad niyang hinila sa kamay si Clara. Ramdam ng binatang masamang tingin ni Jason sa kanila. Masama talagang ugali ni Mr. Armento na yon. Pinagalitan ka ba niya? Tanong ni Simon. Nagulat ang binata na bigla na lang humagulhol ng malakas si Clara. Sana nga pinagalitan niya na lang ako. Mas matatanggap ko pa yun. Hirap na huminga ng iyak ng dalaga.